Live na tayo, mga kapatid. Mga night shift ballers, itong gagawin namin ay isang testing lang sa aming future plans for next year or this year na magpa-podcast na kami. Title nito ay NSB After Dark. Kwentuhan, kwentuhan, tapos may onting chismis, may onting mga free agent news, mga lipatan ng mga teams, mga ganyan-ganyan. So, ang una-unang guest natin, si Clem Zilla. Clem Diopes. Ang unang-unang guest ng NSB After Dark. Yan. Clem Zilla, from season 1 ng SBC, naglaro na siya sa Queen, sa season 2, Lakay Pinoy, third season, Health Club, 4th season, Daya Migration. So Clem, sa 4 seasons na nilaruan mo sa SBC, ano ang pinaka-memorable? Memorable naman lahat. Lahat na seasons memorable, especially yung mga finals game. Pero siguro last season yung pinakamagandang season para sa SBC, yung pinakamagandang grand. Bakit? Maganda yung performance ng committee natin, ganun. Tapos maganda yung venue, maganda yung pinakita ng mga players, ganun. Galing laban. Galing ang bola. So sa 4 seasons na yun, ano yung sa tingin mo na nag-achieve ka sa 4 seasons? Anong team sa tingin mo? Siguro talakay ako. Sa Lakay Pinoy. Ilan mo yung mga minutes mo nun? Mga 20 minutes, mga gano'n, no? 20 minutes. Siguro may dumating sa point, tong si Clem, naalala ko, is isang buwan siguro. Double lagi ito. Kasi babad na babad eh. Tsaka lagi siyang nasa top 5 plays of the week, di ba? So Clem, saan ka ba natuto mag-basketball? Wala lang, nanood lang sa YouTube. Ano sa YouTube? Tapos, YouTube yan, ha? Di ba, siguraduhin mo YouTube. Tapos, sino ang pinaka-idol mo growing up? Growing up, siguro si Paul Pierce. Paul Pierce? That truth? Ay, kaya pala nag-step back ka, no? Mahilig mag-step back to si Clem Zilla. Ay, yung mga favorite move niya eh, na step back, tapos, pang-agat, yan, yung mga Kaya, saan Paul Pierce pala yung dali mo? So, anong, sa tingin mo, dito sa Australia, mas nag-improve ka sa basketball o sa Pilipinas na? Hindi, mas na-improve ako dito sa sa Australia. Oo. Kasi mas maraming mas na-expose ako sa liga. Oo. Doon sa Pilipinas, rich kid ka doon eh. Flood victim nga kami. Flood victim kami. Musta yung mga pamilya mo sa Okay lang. Mga bahay mo naman doon, mga building. Mga building. One floor lang. Oo. So sa this off-season tayo, diba? Ano yung preparation mo? Ano yung ginagawa mo for the upcoming season 5? Yun, practice pa rin. Sumasama pa din ako sa mga team practices sa Dahlia. Sumasama pa din ako. That's good. Oh, any shoutout bago ka maglaro? Shoutout ako sa mga lahat na team sa SBC. Oh, very good. Thank you so much. Thank you, boss. JL, he's been playing in SBC for 2 seasons? 2 seasons. So, 3 and 4. So, last season, kasama niya sa assist. Diba? Top 5 assists. And he played for Trademark. So, this off-season, JL, ano yung pinaghahandaan mo going to season 5? Ngayon sa team namin, pinaghahandaan namin yung stamina kasi yung team namin, halos lahat, mga drunkards. Yun ang mahirap. Mahirap sa amin. Pag Sabado, lagi nagiinom, no? So, walang absent. So, sa ngayon, yung ginagawa namin, as much as possible, pag free naman, at least, twice a month na kami nagpa-practice. Okay. I think, maka-4th na sa bagong team namin. That's good. Right. So, wala pang December, nakakapat na kagad. That's good. So, sabihin mo naman sa kanila, kung ano yung team mo na ngayon? Siya nga pala, may bagong team kami. Yung mga players dati, may mga players na nakasama ko na rin ngayon sa bagong team namin, which is La Familia. Yan ang bagong yun. That's good. So,
ilan sa trademark ang maglalaro sa La Familia? Dating trademark to. Dating trademark. I think nasa more or less 10, 10 player. Oh, dati pang nag-iba lang parang nag-iba lang pangalan. So, iniwan niyo si Mark. alam ko naman maraming. Maraming naman yan. Formal. So, kontrata, tapos end of contract. That's good. Saan ka ba natuto mag-basketball? Sa kapitbahay. Sa kapitbahay? Nga, pitbahay pala to si JL. Sa inyo? South Cotabato. Pulomulok. Oo. Since bata pa. Ayun, half-court ganyan. Yung diadakdakan mo yung mga court, mga ganyan. Suntukan na. So yun, growing up, may iniindudulo ka na ba? May idol ka na ba nung ano? Nung maliit pa, sikat na player natin alam mo naman, si Michael Jordan. Pero hindi ko na kaya yung height niya. Hindi ko mahabol. Pero yung mga kalaya. Pang naka-Michael Jordan, di ba? Yun nga lang, So, sa Pilipinas, lagi ka naglalaro doon sa Pilipinas. Nung pumunta ka ba dito sa Australia, same amount ng basketball ang ginagawa mo dito? Bago ako naglaro dito sa Australia, may liga na sinasalihan din kami sa New Zealand. Galing din ako ng New Zealand. New Zealand, yes. So, 8 years. Same numbers of teams. Pero mas halos magkapare-parehas, pero mas competitive yung mga team dito. Kasi may mga halos lahat lalo sa open na league. Maraming mga competitive na players. Sa ba, mas na-challenge sa mga bata, takbuhan, o dahil malalaki yung mga players dito? Malalaki players. So parang nanibago kasi dati, magkakalaro mo doon kahit mo lang, kahit ka-age, so yung mga bata, hindi ka nahihirapang pakipagsabahin sa takbuhan. Sa ngayon, hindi pa. Kaya pa. Ilan taon na ba? Okay. 37. 37? Alam ko 21. So, nung nag-basketball ka dito, ano yung lagi mo, sa Pilipinas, anong posisyon mo? Nag-uuno ako. Uno talaga. So, pagdating mo dito, uno pa. Uno pa rin ako. Parang yun. So, hindi ka dumating sa point na dahil ikaw pinakamalaki, 5 ka, ganyan. Hindi. Talagang uno. Uno. So, nung high school ba o college, nag-varsity ka sa Pilipinas? Hindi ako nag-varsity. Hindi ako nag-varsity. Pustahan, mga ganyan. Pustahan. Kasi yung mga tropa dati, may mga kasamang mga varsity, pero hindi rin nagtagal kasi nauna yung bisyo. Nauna yung bisyo. Inom, mga ganyan. So, pero sa mga dayo, naglalaro din kami sa labas. Naglalaro din. So, pero, sabi mo nga kanina, nung unang sinabi mo, every Sunday, Sabado, nag-iinom kayo lagi. Oo. Ano yung ginagawa mo para makapaglaro pa pag Sunday? Siguro disiplina din pag hindi na kaya, enough na. Hindi yung magdamagan. Wala kang dapat uminom ako ng sabaw, dapat. Wala, ayos na. Dapat mag-jogging muna. Parang, natural na lang. So, wala kang hangover or something ganyan? Hindi na. Mahusay ka kasi, karamihan dito, kapag nakainom, hindi na makapaglaro kinabukasan. Yun lang. So, ikaw, dahil siguro fit, tsaka sa kondisyon ka, kahit anong gawin mong inom, kaya pa rin. Pero, kapag alam mo may laro, mabagat yung game kinabukasan, hanggang anong oras ka nag-iinom? Kapag alam namin malakas na team, as much as possible, walang inom. Kailan pa nangyari yun? Ganun talaga. Minsan, kailangan din ng disiplina, pero minsan di maiwasan. Ano ba iniinom nyo? Gin? Gin. Beer. Halo. Ano ba go-to alak mo? Kahit ano. Beer. Mga ayos lang. Ngayon, dahil medyo painit na, siguro, beer na lang. Nung season 4, anong laging ininom nyo? Pag may sponsored, Blue Label. Pag may sponsor ba? Sino-sponsor nyo? Makaingin ka din. Shout out pala sa sponsor namin, si Gary Suarez, yun. Big time yun. Big time. Pwede mag-sponsor natin yun. Pwede mag-sponsor every play of the game. May diba? Play of the week, may Blue Label. Bigatin. So yung sabi mo kanina, La Familia, lagi na kayo nagpa-practice. So sa tingin mo itong team na to, committed na?
Sa tingin ko committed na ngayon sa for next numbers season. ng player na nagpapakita during practice, confident ako na, Confident ka na. committed yung mga players na Ang problema, siguro ang challenging dyan lagi kasi sabi mo nga, pag Sabado, pag nandun na tayo sa season na to, kaya season 5 na tayo, pag Sabado, nagkakayaan. Anong mga ginagawa nyo? Tuloy pa sa inom? Siguro, sa ngayon kasi sinasabi namin na as much as possible, medyo control na lang tayo sa focus na tayo ngayon sa laro o sa yung So, siguro sa ngayon, so, disciplinary na yun. Disiplina. That's good. Bago lahat, warm up muna. Pag nakita ang medyo out of, ganun. Parang, bago pa lang, nagbuo na kayo ng team, committed na lahat. That's good. Makikita naman sa numbers ng player na pumupunta. So, diba, sabi ko nga, season 4, top 5 assist ka. Sino yung paborito mong pasahan? Sa team ko. Sa team mo dati? Yung mga talagang nagpupunto si Jeremy. At saka si Villarico. Pag pinasama na. Sigurado. Hindi ako nag-hesitate na pag sa kanila yung bola. Pasakaganda. May isang game ka, nakita ko parang yung binilang ko, naka 12 assists ka yata nun. Kasi grabe yung takbuhan yun dun eh. So, yung kapag ganang assist, mas gugustuhin mo yung bang pumasa na lang na malayo o parang pag nakita ko full time muna? Ay, hindi uso sa akin. Hindi uso. That's good. Easy game lang. Pag nakita ang sino yung libre, doon ang bola. Hindi yung showtime. That's good. Kasi, iba kasi gusto showtime muna. Yung dribble muna. Tapos na ako sa hirang ganun. Pero dati ganun ka. Medyo. Pero, ganun talaga. Yung more on assist. Pag taong may potential on yung isang player, doon yung bola. Okay, shoutout sa... Shoutout pala sa mga teammates ko at sa dati kong kasama. Kita-kits ulit. Sa family ko pala, sa asawa ko at sa mga anak ko, thank you. Laging suporta. La Familia, next season. Thank you pala, Commissioner. Thank you. Next time ulit. Ang next guest natin, walang iba, kundi si Kyle Hoxton. Ito, 2 seasons na, no? 2 seasons at SBC. Nung first season niya, RS Automotive, then 4th season, nasa Health Club Select. So, anong masasabi mo sa liga? Masabi ko lang sa liga, okay siya, maganda. Dito pa titingin. Dito. Kasi sa naranasan ko rin sa Dubai, mga Filipino League. Sa Dubai. Filipino League. So, parang dito sa Australia, ito rin yung parang number 1 Filipino League din. Okay din. Diba? Kahit di magaling, masama lang sa live, mga highlights. Yun lang. So, sa Dubai, dami ko naririnig dyan sa Dubai eh. Totoo ba yung mga andaming perang involved dyan? Yung binabayaran yung mga player, yan. Mga import, dami doon kasi kahit yung mga laos na hindi man sabihin na laos, pero yung galing Pilipinas sa MPBL o kaya mga ligang labas, binabayaran. Dubai, babayaran. Dinadala talaga nila? Dinadala, parang yung player ni Mavs na isa. May player si Mavs dati, dinala nila sa Dubai. Tapos? Ang bayad sa kanya doon, kung pwede mag-disclose, bayad sa kanya na halos $500,000. Wow! Pero buong liga na yun? Buong liga na yun. Okay. Per isang season. So, pagkatapos ng liga na yun, yung player na yun, uuwi ng Pilipinas o doon tayo? Depende sa kanila. Kung nag-champion, isang season ulit. Ang ano kasi doon, yung manager is magre-renew ng visa nila. Doon lang. Okay. Pero yung player na yun, nagtatrabaho, hindi? Basketball lang yun. Sarap. Sana maganon din ni Boss KD. Actually, yan yung goal natin eh. Kaya dumating sa point na ang mga players, mababayaran, pero napakalayo pa nun. Layo pa. Pero ito, saan ka ba natuto mag-basketball? Tuto basketball sa Pilipinas, sa tropa lang, syempre, nakasama. Badminton talaga, unang sport. Kaso nga lang, syempre sa Pilipinas, basketball talaga. Basketball talaga. Yun lang natuto. Yung growing up, sino yung favorite player mo? Mahirap yun Yung sa tingin mo, lagi mong tinitignan, gaya-gayain ko to. Dumating ako sa point na gano'n na... Kaso nga lang, siyempre, malayo. Hindi na gaya eh. Sino? Siyempre, Jordan. Ilang taon na ba? 23. 23, bata ba? Pero nung naglalaro ka doon sa Philippines, anong posisyon mo? Sentro. Kasi matangkad ka. Matangkad ako ng bata, kaso nga lang yun. Minto. Sa Dubai, medyo nung una, maliliit lang din yung mga tao. 5'10", sentro ka na eh. Ano height mo ba?
5'10". 5'10"? 5'10". Di na ako tumangkad. Tapos pagka-transition sa Pilipinas, doon nahirapan. Kasi tatangkad Kasi na. nakatangkad na. Nung nag-transition ka, sabi natin, Dubai, galing dito. May ano ba, adjustment sa laruan mo na ano? Sa laro, wala masyado kasi sa Dubai, ngayon parang laro medyo mas mabilis eh. Kung Mas mabilis, i-compare ko dito, mas mabilis kasi nga, dito naman kasi mostly trabaho talaga. Yung sa atin, trabaho. Ganun, tas medyo seryoso. Sa Dubai kasi talagang trabaho nila yung basketball. Kaya parang talaga yung training, ganun talaga. Dito, ibang players kasi dito sa SBC. Kala mo, ito na yung professional. Pero, hindi natin, inaano sa kanila yun. Nilagay. Pero, yun nga, sa Dubai, sa ibang bansa, ganun yung ginagawa. Doon sa Australia, kasi trabaho talaga. Tsaka kasi dito naman, may permanent residency. Unlike sa Dubai. Wala. So parang contract na lang. Kapag tapos na yung liga, wala. Kung ayaw ka nila, alis ka na, ganun lang. May mga cash prize yan? Dami. Magkano yun, Kung i-convert natin, siguro ang conversion kasi ng $1 is 2 dirhams sa currency. Ang mga nasa price ngayon, mga awards is nasa 10K. 10K. AUD. Wow, malaki yun. Yun yung for the champion. For the champion. Tapos, ang marami kasing, class yun eh. Merong D-League. May mga class. Ano yung higher class na? Yun yung D-League 1 na talaga. D-League 1. Parang ang requirements nun is dati kang player ng MPBL. Ganun. Or naglaro ka na sa mga pro. Mga pro na talaga, extra. So, sa Pilipinas, nag-varsity ka ba? Senior high lang. Senior high? Naabot naman yung senior high. Senior high. 23. 2019. 2018. Anong mga nilaruan mo na UE lang. UE Caloocan. UE Caloocan. Hindi mo inasom yung yung pang-up? Hindi kaya? So, nag-tryout ka? Nag-tryouts ako sa Mapua, tsaka sa Beda. Kaso nga lang, iba talaga yung player. Iba talaga player ng Manila. Mabigat, no? Mabigat. Bago ka maglaro, mag-shoutout ka muna. Shoutout nga pala sa nanay ko, I love you! Tsaka sa tropa ko dyan lahat, love you. Guess natin! Kaya Leonidas, ang tinatawag nating Air South Bank. Pangilang season mo na to? 4 seasons. 4 seasons sa Lakay, Pinoy Homes. Pinoy Homes. Second season, Health Club. Third season, Dahlia. Fourth season, Dahlia. So, siya yung best defensive player of the season nung season 2. Season 2. Okay, Ker. Saan ka natuto mag-basketball? Doon lang sa amin, boss. Parang lang. Parang barangay lang namin. Laro-laro lang na yun? Ice water. Anong edad ka nun sa tingin mo? Elementary. Elementary. Grade 4 ata. Mataas ka na tumalon nun? Hindi, kasi una kong sports, volleyball eh. Volleyball. So, yun yung mo? Yun yung doon ko nakuha yung talon-talon. Kasi spiker sa volleyball. So, siyempre, transition, volleyball to basketball. Paano ka nag-transition sa basketball? Bakit ka lumipat sa, basketball na ako, ayoko na, volleyball? Madaming chicks na, joke lang. Hindi, kasi mga tropa. Mga tropa kasi, basketball. Tapos mga pinsan ko, tinuturuan ako mag-basketball. Kaya, okay. So, yung mga pinsan mo malalaki, Hindi. Maliliit. Pero sila yung lagi nagpa-basketball. Sa basketball. So, nung sinasama ka ng mga pinsan mo, ano yun? Nagpupustahan na kayo? O hindi pa? Papawis lang. Tapos nung second year high school ako, doon ako dinadala sa dayo-dayo. Dahil. So, doon ka na yung doon natuto. Doon nabugbog din. Pero nag-varsity ka growing up? Yung sa high school, college? Hindi. Lang? Class B, Class B. Pero ano yung unang formal basketball mo? Yung may liga na, yung formal team na, kunyari, lagi kayo nagpa-practice, lagi kayong may mga play kayo. Anong high school din? High school. Yung mga, pagkatapos ng intramurals, mga municipal mo. Naglaro ka na sa gano'n? Buti hindi kahit sa volleyball. Habang naglalaro ng basketball, volleyball ka. Naglalaro din volleyball. So, dalawa. Mas pinili mo na itong basketball. Kasi, basketball, kahit walang intrams, mga laro sa school, may mga liga sa mga, liga sa bayan, liga sa barangay. So, may mga basketball talaga. So, galing sa Pilipinas, diretso ka dito sa Australia. Anong year? 2022. 2022. So,
That's like 3 years ago. Oo. Oh, bago ka na pala dito. Oh. Mahigit 2 years na ako tumigil basketball siguro. Oh. Kasi dahil nag-focus sa pamilya, Sa family, tapos work, wala nang oras. Dito lang ulit na balik. Ngayon ko lang balik. Oo. So, nung, yan, sa Australia, ano yung iniba mo sa laro? May iniba ka ba sa laro mo nung galing Pilipinas, papunta dito? Yung, when you start playing again? Parang ganun pa din. Ganun pa rin. Yung mindset ko talaga na instinct sa depensa. So, Kaya kahit minsan casual pag yun talaga. Yung parang kahit laro-laro lang. depensa. Madaming ganyan. Kasi, di ba? Wala laro, bakit ka di ka para maganda yung pawis ba? Anong, sa Pilipinas, anong posisyon mo? Tres. Tres talaga. Dito. Defense Pero team, nung so focus bata kami pa ako, lagi sa ginagawa defense. kong 5. Kasi malaki ka. Maliit mo. Anong height mo? 5'10". 5'10". Dati nagdadunk ka? Oo, dati. Ano yan? Dunk na isa o yung dalawa? Isa lang. Isa lang. Oo, kasi Hindi mo kaya yung dalawa? Hindi. Na isa lang. Ito, malinis na dunk talaga. Oo. Hindi nakagawa ka ilang wala. Pang lang. Yung kapag warm up. Hindi mo, pero tinry mo dati, in-game. In-game? Oo. Parang hindi. Parang kinakabahan ako. Kasi, nung una kong kita sa'yo, nung season 1, taas mo tumalan eh. Alam mo, yung layup mo, kaya mo, sasalpakin mo na eh. Diba? May mga ganong sa tingin mo, diba, season 4 na, going to season 5, ano yung ginagawa mong off-season preparation for season 5? Meron ba? Wala. Minsan nagpa-practice kami ng Team Dahlia para andun pa din yung condition. Dahlia, no? Pero ngayon, wala. Busy. Busy din sa work eh. Busy to work. Saka, kailangan kayo nagpa-practice? Sunday kasi wala nang liga. May magchichismis ka ba sa amin kung sino nakuha nyo? Alam niya, parang talk of the town na rin naman. Parang di na. Sino ba yung mga key Parang di na nga si key Krista yung add-ons, line-up namin. key additions? May yung number 1 pick ng Pinoy Homes, si Boy Bonot. Si Daryl, Daryl Llamas. Tapos yung iba kayo na bahala dyan. Si Daryl pala, lumipat na. Oo. Nakuha. Sino nagkumausap doon kay Daryl? Ako. Ikaw. Uy, dahil nawawalan tayo ng ilaw. Yan ang totoong After Dark. Ano? Tignan natin. So, tuloy natin. So, nung season 5 sa tingin mo, ano yung, kasi, season 3, nag-division 1 kayo. Season 4, division 2. Etong season 5 na to, ano yung pinaka-goal nyo? Siyempre, championship. Pero ano yung mga step by step para marating yung goal nyo? 1 game at a time lang. Focus lang sa schedule, wag lang masyadong advance pa na magcha-champion tayo, gano'n. 1 game at a time lang, yung kailangan every game may panalo para andun yung mga gutom na para para manalo. Siyempre, para consistent. Oo. Kasi nung lahat naman yata ng season, lagi ka nagpa-practice eh. Oo. Pero nung season 4 ba, medyo nagkukulang kayo ng practice o? Nagpa-practice na kami. Pero dami kasing bagong player, so bumubuo pa ng chemistry, kaya nga sana this season magstay para same team para tuloy-tuloy na yung chemistry ba? Si Julius, diyan pa rin ba yan? Andyan pa din si Julius. Kaloy. Si Kaloy si Carlo Diaz. Si Diaz. Magbabalik si Diaz. Babalik si Diaz. Okay na ba tuhod nun? Baka bumili ng bagong tuhod sa Inala. Tama, pinangmako mo naman ang waiver yun. So, sino pa yung mga mains magstay? Clem, hindi na. Sabi niya, pre-agent daw siya. Pre-agent siya. Parang kinuha daw siya ng flip side. Kinuha siya ng flip side. May libreng sapatos. Ang ganda naman. Saya naman maglaro dyan sa flip side. Boss Jade, baka pwede mo nung kunin. Baka may libre sapatos lang. Si Bimbi. Stay yan. Stay. Sila Jansen. Wala, nag-separate ways na si Jansen. Curious lang ako. Paano nyo sinabi sa mga ibang player na, sorry, next season? After nung
laro namin nung nalaglag kami sa Lakay. Parang in-open up na ni Carlo sa kanila na so nag-ano na siya. na hindi siya sure kung same team pa din kami next season. So may mga mabibitawan tapos may mga stay. So how did they take it? Anong sinabi nila na nung Masakit pero kailangan tanggapin. Na ang buhay ay parang bola. Paikot-ikot lang. may nag-chat sa'yo, may nag-message sa'yo na Wala naman. nagtatanong, uy, kasali pa ba ako sa ano? Wala naman kasi alam naman nilang wala akong pakinggan. So talagang wala kang message, wala kang in-approach na. Wala naman. Nagsabi lang sila na kahit di na tayo magka-teammate, tropa pa din tayo. That's good. normal. That's good. Kasi it's just a basketball. Ang friendship dapat manatili, di ba? Mga ganun. So nung ito, I don't wanna say, nung season 4, medyo disappointing season yun, di ba? Oo. Para sa inyo. Parang, Ano sa tingin mo, ano yung main factor doon? Kung bakit ganun yung naging season doon? parang kulang kami sa opensa. Kulang sa offense. Oo, parang Yung depensa nyo sa tingin mo, ganun sa pa rin? depensa, okay naman. Humina din? Parang pumalya din eh. Pumalya din. Kasi nung season 3, number 1 kayo sa defense eh. Pagdating ng season 4, you're not even in top 5. Oo, Diba? wala na. Parang, nag-iba ba yung focus ng yung practice? ganun din naman yung conditioning tsaka mga nila ni Julius na dapat depensa lagi. Depensa. Pero parang, iba talaga takbo nitong season 4 eh. Parang kulelat. Pero moving on, dahil madami kayong mga key players na nabalitaan ko, nadagdag. Saan mo nabalitaan? Madaming ito sasasabi ko sa inyo, ang night shift ballers, ang mga chismoso dito, professional. Hindi lumalabas kung saan. Naka-message lang. Naka-message lang. So, alam mo naman yun, with your key additions, ano yung sa tingin mong maitutulong mo sa team? Pagiging stopper ng mga siguro, depensa. Yun yung goal mo na At least ngayon, parang may mga na-add kami na mga magaling sa opensa, so makapokus sa depensa. Tapos kung ano lang may itulong sa team, rebound or So yung from season, nung simula ka nang nag-best player of the best defensive player of the season ka naman, yun ang ginagawa mo eh. Nung season 4, medyo di ko alam kung ano nangyari. Galing ka ba trabaho pag Sunday, nagbabasketball dito every Sunday? minsan pag may mga function, pero Kaya pagod, minsan pagod lang talaga kasi galing 4 days straight na trabaho. Yun, wala kang tulog, panigurado. Sabado, sabi mo sa Sabado, out minsan, 11, gano'n. 11, tapos pagising mo, mabigat na yung katawan mo, pero wala, hilig mo talaga yung basketball eh. Kaya kahit minsan pagod ka, lalaro ka na lang. Kasi, ilang taon ka na? 32 na ako. 32, nasa 30 sa tayo. Ang hirap ng recovery natin. Sakit na sa tuhod. Dati, mga 20s, kaya pa yun eh, yung kaya basketball. Kahit hangover ka pa. Ano yung ngayon? Yung 32 ka na. Nung wala ka tulad, basketball ka. Ang bigat ng katawan mo, tapos parang inahabol mo yung hininga mo, 3 balik, pagod ka na eh. Kaya kailangan talaga, kailangan alagaan din yung katawan eh. Pero pag kunyari may big game ka, meron ka bang, sabi mo sa boss mo, boss, hanggang ganitong oras lang ako kasi paghahandaan ko to, ganyan. May ganon o wala? Boss. Wala. Kasi trabaho muna. That's good. Tsaka sabi nga sa mga players, trabaho muna bago basketball eh. Nandito naman tayo sa Australia para magtrabaho. Gumanda ang buhay. Day off ko Sunday eh. Kaya that's good. Pero, minsan, ginagawa ka ng schedule pag Sunday. Oo, pag may mga function kami sa restaurant. Tsaka pag kailangan talaga ako ng boss ko, tumatawag naman eh. So yung off mo. Pero alam naman ng boss ko, nagbabasketball ako, kaya laging legit. Legal. So, nakasupport. Pag weekdays, trabaho. Ano lang off mo? Sunday, Monday, Tuesday. Pero yun? Afternoon. Straight naman trabaho. Ilang dalawa ka talaga sa work mo? May get 3 years na. That's good. Anong work mo ulit? Chef. Wow. Chef. Luto. Baka next time, mapanood ka namin sa Netflix.
Paano na kayo mapanood? Okay, salamat Kerr sa iyong oras. Pwede na maglaro. Next game. Thank you. Shoutout muna. Shoutout. Shout out sa Team Dahlia. Boss Jin, matulog ka na. AJ Domingo. Hi, Paron Julius. Boy Pitek Domingo. Yan. Wala siyang team kasi committee siya. Pag nag-team yan, lagi champion yan kasi committee. Nissan Squad, let's again. Favorite team, Nissan Squad. Jay. So, nakaka-4 na season na tayo. Nakaka-4 na. Ano sa tingin mo ang mangyayari this coming 5th season? Nako, sa pagkakarinig ko, marami raw changes eh. Maraming changes. Maraming changes. May mga... Nakarating sa'yo yan, no? Nakarating sa akin. Partidan, di pa kumaatin ng mga party niya. Ha? Paano nakakarating sa akin yung mga ganong... What hindi to? Naturally, niyaya ka maglaro until halos araw-araw na ako naglalaro noon, nakapaa pa. Ang dumi-dumi, parang solar boy. So, nung dati, mas natuto ka bang alam mo yung may mga nagpa-practice o napustahan lang? Sa pustahan. Iba yung sa akin. Although, natry ko na both eh. Both. Kasi, although, yes, lumaki ako sa court, tapos, yung mga pusta-pustahan, doon ka natututo. Pero, at the same time, varsity ako ng school namin eh. So, simula, I think, grade 3 or grade 4, nag-varsity na ako hanggang umalis na ako ng Philippines or nagtigil na ako, varsity ako noon. Although, you know, I've had that experience on both sides of the spectrum na formal training plus yung pusta-pustahan lang na nakapaka lang. So, yun yung, doon ang gagaling yung majority ng knowledge ko. Sa paglalaro. So, kaya bilang sa ang Boy Pitek, di ba? Boy Pitek, sino bang, natuto ka lang na ba yan nung nanonood ka o may nagturo sa'yo? So, yan, both din yan ha. Both din yan. Kasi, obviously, pag kalaro mo, yung mga nasa kanto lang. Grabe man gulang yung mga yan. Ultimo sa score, ultimo sa laro, sa lahat ng bagay. Yung ikaw na nga yung pinaul, ikaw pa yung tinawagan. Yung mga ganon. Tapos, ang pustahan lang yan, RC. Magkano lang ang RC nung panahon na yun? Ano yan? Parang bugbugan. Bugbugan yan. Sa 16 pesos. Uuwing bangas yung mukha mo. So, magpustahan, ano yun? Mga kabaryo mo lang o may mga dayo? May mga dayo yan. Alam nyo naman, sa mga naglaro sa Pilipinas, alam nyo lahat yan. Na, obviously, nandun yung mga normal rivalries sa mga kabaryo mo, sa mga kabarangay mo na, o yung team ni ganito, tas yung team ni ganito. Pero pag merong dayong dumarating, alam mo, lahat ng taga-barangay nyo, magsasani puwersa yan. Kukunin niyo yung mataas tumalon dito, yung mataas tumalon doon. Para lang matalo lang kasi hindi pwedeng magpatalo ang mga taga-lugar dun sa lugar na yon sa mga dayo. Taga-barangay Buting. Buting. Shoutout sa mga taga-Buting dyan. Mga Buting boys yan. Masarap makapagkain sa Buting. Lagi ako kumakain dyan sa kay paring Jerry Skakes. Shoutout nga pala sa'yo. Baka naman, Jerry. Sumakit yung chan ko sa inyo dati. So, di ba, ganyan yung laruan mo ng Pilipinas. Nung pupunta ka bilang sa Australia, binago mo yung laruan. Naturally, nagbago siya. Kasi nung pumunta ako dito, hindi na ako masyado nakakalaro. Tapos may school, may work, lahat ng mga bagay. So, naturally, yung katawan natin, hindi na siya sanay magkikikilos. Ang naiwan na lang minsan ang nangyayari kasi sa akin kunwari, crossover ka, may gagawin kang move. Nasa isip mo na pero hindi lang sumasabay yung katawan mo Parang, kasi dati pag naisip mo, pak, meron. Ngayon pag naisip mo, kaya gano'n na lang Hindi na sumasabay Hindi na kaya ng katawan. Hindi na kaya ng katawan natin. Pero di na kaya kung tutuusin, kaya naman ibalik. Kaya lang, oras lang talaga. Kaya, tapos asaka mo pa magluto. Yun lang ang problema. Mahilig din tayong kumain. Shoutout nga pala sa Soul Garden. Baka naman. Pwede mo kang bigyan ng voucher. Baka voucher lang para sa final. Ang dami lagi mga night shift bowlers dyan. So, yun nga, sabi mo, ganyan. Kasi recently ka na lang naging active, di ba? Oo, tama. Ano bang nasa utak mo kung bakit naging, kasi ngayon, dati once a month ka lang dati, naging once a week. Ngayon, twice a week na. Oo. Ano yung motivation mo ngayon?
bibigyan ko kayo, bibigyan ko kayo ng isang situation kung bakit naglalaro na ako ng ganito. Nasa corporate job pa ako noon. Nagtatrabaho ako. Naalala ko to sa WSP sa 900 Ann Street. Ang lunchroom namin nasa taas ng floor namin. Umakyat ako ng one flight of stairs. Hiningal ako. At that point, I decided pag-basketball na ulit ako. Kasi kung hindi ko ginawa, baka patay na tayo ngayon. Kaya exercise. Exercise lang, exercise. Kaya sa mga corporate world. Yes, absolutely. And pag lagi ka nasa office. tama, no? tama. And yung napaka-importante niyan, and that's, yun ang pinopromote natin kay Night Shift Ballers. Although, pinopromote natin yung camaraderie, pinopromote natin yung mga fellowship, pati yung, just yung pagsasama ng ating community. Number one na pinopromote natin yung exercise, fitness, and mental health. Yes. Napaka-importante niyan. And that's why ginagawa natin to every week. Yung both yung liga and yung socials. Kasi one of the big advocacies ng Night Shift Ballers yan. Mental health. And yung general health and fitness nating mga mga Filipino. Or yung mga ka-community natin. So, and obviously, part of the fun na rin yung ginagawa natin dito. Tapos nakikipag-asaran tayo dito yung mga banters natin. Kasi that plays a part in your mental health as well. So, that's one of the main reasons why pinili natin maging active ulit. Kasi, if hindi tayong gagawa, who will? You know? Type situation. Very well said, Jay. Tsaka at the same time, tignan nyo naman yung from what AJ said, di ba? Yung mga tao, masaya, pag pumupunta dito, di ba? Sabihin natin, sa iba dyan, mga stress dyan. Pero pag after mag-basketball, nakangiti na. Kasi may mga chismis na silang nasabi. Tama. Ito kasing ginagawa natin, form siya ng escapism eh. Sabihin nating high stress yung buhay mo from the hours of so-and-so. Ito yung binibigay nating 2 oras kada linggo. Or 4 na oras kung kakount mo yung Tuesday pati yung Thursday. Itong social na to. And even yung Sunday. Ito yung binibigay nating ilang oras na meron silang konting escape sa mga problema nila sa buhay. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan eh. Tama ako. KD may pinagdadaanan. Ako may pinagdadaanan. Lahat ng mga nakikita nyo may pinagdadaanan. Pag galit sa akin yung misis ko. Tama yan. Tama yan. Makita lang ako mag-basketball, matatawa na. Matatawa siya. Kasi hindi tumatakbo si Casey, guys. Watch out, fam! Matakbo na. Huwag nyo nang hintayin ako tumakbo. Ibig sabihin, tapos na yung live nun. So yung, last question. Ito, di ba, syempre, nasa corporate world ka, ganyan. Sa ibang lahi ba, nakikipaglaro ka din? Oo. Ano yung pinagkaiba ng, kasi, may laruan ka dito sa Pilipino. Anong laruan mo dito sa mga ibang lahi? Sa ibang lahi kasi, number one ang pinagkaiba, hindi sila marunong mamitik. Hindi sila marunong mamitik. Wala silang gulang sa katawan. May na-experience ako. Sorry nga pala kung sino yung piniti ko dati. May na-experience ako dati. Si Johnson ba yan? Hindi Pilipino. Imalay. Nananak mo siya. Ang nilalaroan pa namin dito, yung, alam mo yung outdoor court, yung masakit sa kapag nadapa ka, lahat ng balat mo kaskas. Tosino yun. Nananak mo siya, ang bilis manakbo. Binanggakas, dinapa. Gumulong siya mga 6 na beses. 6 na beses. Tapos puro tosino yung buong katawan niya. Wala, mabilis lang manakbo. Pinitik ko lang. Tapos, pagkatayo niya, nagalit siya. Nagalit. 4 out, man. Inamon ka? Oo, inamon ako. Ay, sorry. Sabi sa akin. Sorry. Yun ang isa sa pinakamalaking difference. Tsaka yung iba klaseng maglaro kasi ang Filipino eh. Ang Filipino, we get our game from the US. Yes. Yung mga Australians, mainly based on yung mga European basketball. Yung mga, fundamentals nila, yung mga passing nila, yung consistency nila. And that's, it goes with different cultures kasi. Iba-iba ang laro ng iba-ibang mga culture. And I feel like, para sa atin yung isa sa mga pinakamasaya kasi
meron tayong level of, I guess, level of understanding pag naglalaro tayo mga Pilipino na pag merong mga nanlambing sa ilalim, may mga... May ano ba? Anong pinaka-worst mo? Na kapag nung ginawa mo yan, gusto ko ka ng hawayin, gusto ko ka ng suntukin. Marami. Ano yung worst na munti ka na magkaabutan? Oo, nagkaabutan na kayo. Marami na rin ganun. Pero, di na tayo pupunta doon. Ang pinaka-worst kasi, yung talagang gusto mo na siyang patayin. Yung talagang ang taas ng talon, tapos tutulad mo lang ng ganun yung paa. Delikado yun. Pero, nung ginawa mo yun, ano sabi nung ano? Ha? Ano sabi? Pilipino to, ginawa mo. Oo, Pilipino to. Ginawa ko yun, isang beses. Pilipino to. Umaamin na po siya. Nandiyan siya ngayon, actually. Ay, kandito siya doon. Tumalon siya. Ano pa to Una ko nakilala to Tumalon siya, tapos ginanong ko yung paa. Ginanon siya ng konti, pero butil lang, maganda yung balance. Siya. Sabi niya sa akin, papatayin pa ba ako? Nakadilaw ba yan ngayon? Ha? Hindi. Nakaitim Nakaitim. Hindi, hanap niya, pero siya talaga yun. Ako pala. Kasi, nagulan ako kasi sabi mo, tumalon Tumalon tumatalon. Hindi. Nung tumatalon pa siya. Nung parang tumatalon pa siya. Diyos ko. Bago ka maglaro. Shoutout nga pala sa Night Shift Ballers family natin. Tapos, yung mga viewers natin dyan, first pod to, pero sana may makakuha pa tayo mga guests na masaya kausap, no? Yes, yeah. And very exciting yung mga susunod na seasons and mga pakulo nating Night Shift. Keep in tune. So, next guest natin, one of the best defensive player last season. Second season, di ba? Second season. For Mighty Ducks, Brian, the rugby boy, Kalingasan. Alam mo bakit ko binansalang rugby boy to? Kasi dati, rugby, di ba? Rugby talaga sports niya. So I was like, siguro, pwedeng rugby boy. Kasi dito sa Australia, pag sinabi rugby boy, okay lang. Pero pag Pilipino, ibang connotation. So, siya, okay naman siya doon. Pag sinasabi ako siya rugby boy, lagi siyang 20 points, 10 rebounds. So, kinip na niya yun. So, Brian, kailan ka pumunta dito sa Australia from Philippines? So, end of 2010, lumipat kami ng mga kapatid ko. So, yung nanay ko, she moved for 2008. So, nauna siya, 2010, nakasunod kami. Tapos yun, like, sa Redlands na kami. So, Cleveland na kami noon. And then, lumipat kami for 2 years sa North Queensland. So, nasa Bowen kami ng 2 years. Ilan taong ka yan? So, nung pumunta kami dito, 12 ako, turning 13. So, yun yung Christmas break ng first year high school sa Pinas. Okay. So, ang laking pagbabago. Kaya pala, medyo, fluid ka pa rin sa Tagalog, Pilipino. So, yung mga kapatid mo, nagpipilipino doon? Oo, Tagalog sila. Yung bunsong lalaki, medyo nahirapan siya nung una, pero nung nagkaroon na siya ng community na mga Pilipino, doon na siya ulit. Straight na rin yun, kasi kung mga kasama mo yung mga taga dito, mahirap na din. Siyempre, nasasayang ka. Lalo na yung pagpunta namin dito, ang challenge is wag mag-Tagalog, di ba? Dahil siyempre para maka-fit in tayo. Tas yun na, it gets to the point na, mag-Tagalog naman kayo. So, kasi sanay kayo sa English. Kaya nga, so, madali naman transition kung magaling na mag-English tapos from... Kasi tsaka, syempre, isipin mo, yung inaaral natin, lahat English, di ba? So, let's say, ibang bansa, kung manggagaling ka sa China, kadalasan yung inaaral mo, talaga Mandarin. So, sa atin, puro English na, malang magbasa at magsulat. So, yung pagkakaiba lang talaga, yung conversation, yung mga slang, yun yung pinakamahirap na... Di ba, itatranslate mo pa sa mag-respond ka ng Tagalog, tapos iisipin mo kung yung English. Pero, syempre na. Nasanay ka na hindi na gano'n na. Minsan hindi ko na alam kung ano yung iniisip ko. Baka hindi na English, hindi na Tagalog. So, kailangan natutong mag-basketball? Sa Pinas ako tutong basketball. Ilan taon ka nung ano? Mula bata ako kasi yung tito ko, lahat kami lagi ko sinasamahan yung mga yan. Mahilig yun sa mga pustahan, sumasama kayo? lagi napapaaway yan. So,
Buti dito, di ba? Makakaya dito. Laki ng technical na yun eh. Pero, soft pa yun. So pa yan. Doon ako natuto. Pero, never ako nakalaro ng structured na basketball. Kahit dito, yung club, hindi ako naglaro ng club. Puro park lang talaga. Park at saka yung mga friends. Yung mga total games. Nung nasa Pilipinas ka, anong position mo? Shooting guard. Shooting guard ako. Pero dito din, nung naglaro ko dito, point guard talaga yung inuna ko. Kasi nung lumipat ako dito sa Cleveland, wala maalam mag-basketball eh. Para ako naging superstar eh. Wala maalam mag-basketball. Sabi ko, ano ba? Sa mga park yan? Hindi, sa school. Nung sa school yun, sa high school. Kasi, di ba sa Pilipinas, varsity, big deal. Dito, wala silang pakialam. So, di ba? Sino lang, marunong mag-basketball. Sa Pinas, dancer lang ako nun eh. Marunong sa sayaw? Next time, kapag Pamaturo kay Am. So pagdating mo dito, yung mga nagsasayaw na lalaki, kakaiba, di ba dito iba yung dating ng dancing para sa Pinas. So yun sa Pinas, yun yung talaga yung nagawa ko. Pero taekwondo talaga yung main sport ko na lumalaki ako. Taekwondo. So hanggang 10 years. Makaidi ka, no? Siguro, mo yan, para sa tito mo. Siyempre, kailangan makapag-defense ka, di ba? So yung siyempre, sabi mo, hindi ka nakapaglaro ng structured basketball. Ano yung transition mo from that end na maglalaro ka na ng liga? So sa akin, nag-Brackenridge ako. Kalaro ko dati si Adam ng New Life, si Jeremiah, si Franz, Tassis. So, sila yung mga kalaro ko nun. Pinaglaro ko ng big man ni Kuya Cyrus. So, yun yung transition pa na, sabi ko, hindi ito yung laro kasi hindi man ako big man talaga. Point guard talaga yung laro ko. Pero yung ko lang is, tinranslate ko lang yung natutunan ko sa rugby. Siyempre, rugby team sports pa rin yan. Isipin mo pa rin yung ginagawa ng mga kalampi mo, yung general awareness. Kahit iba yung direction, ganun pa rin. It's a team sport. So, number 1, communication. Yes. Mag-usap-usap kayo kahit maalam ka, kahit hindi ka maalam, basta sinasabi mo yung ginagawa mo o yung kung ano yung nakikita mo. So, yun yung number 1. Tapos, yung footwork, yung fitness, madali na i-translate yun eh. Pero sa akin kasi pag may gusto kong matutunan, pino-focus ko lang sa let's say may time talaga na nag-focus ako sa basketball, pinapanood ko lahat ng YouTube kung paano galawin yung mga moves na yun. So, sino yung pinapanood mo lagi? Kahit favorite player ko talaga si Derrick Rose. Kasi napaka-athletic niya. Kaya pala kapag lumulundag ka, laging 2 feet, no? kaya nadali din yung tuhod ko eh. Pag injury, ginagaya. So, Derrick Rose. So yun yung pero yung lahat talaga pinag-aralan ko kasi syempre dumating ako dito, halos hindi ako mahal mag-dribble, wala naman talaga akong shooting. Talagang tanong ko kahit kung tatanong mo sa tito ko, talagang binabato ko lang. Kahit ngayon minsan ganun pa rin. So, naging focus ko na yung depensa pati. Yung depensa naging focus ko. Yung depensa mo kasi, kahit sino yung ibantay mo, na-stop mo. Pero yun nga, so kahit sabi natin, under height ka, ganyan, kasi lagi malalaki binabantay mo. Kasi, dahil sa rugby. Kaya nga, sa rugby, walang pakialam, 70 kilos ka, 120 yung tatakbo sa'yo. Kailangan mong mantayan. Ano position mo sa rugby? Sa rugby, nagsimula ako second row nung 14 ako kasi medyo malaki pa ako nun. Tapos, hindi ako pinayagan mag-gym nung tatay ko. So, lumaki sila lahat. Ako, ganun pa rin yung size ko. So, na-push out ako, naging center ako. So, yung second from the inside. Kasi mabilis talaga ako. Mabilis ako tumakbo. So, ngayon, yung nakikita nyo ngayon, mabagal na yan, sir. Pero talaga mabilis ako tumakbo noon. So, center ako. Tapos nung, siguro, 16, lumipat kami dito. Doon ako center pa rin ako. Pero, di ko din nakalain na maganda pala yung laro dito. So, nakapasok ako sa rep team. So, may rep team ng Wino Manly. So, yung mga kasama ko doon, yung iba doon, nakontrata na sila. So, high level talaga. Doon ako na-push out sa wing kasi talagang ako yung pinakamabilis. Ako yung pinakamabilis sa team namin. So, talagang parang unti na lang siguro, nandun ka na sa, yung mga napapanood namin. Ganun. So, di ba, alam mo yung Queensland Cup? Yung level na yun yung nilaro ko, 17 at 18, nilaro ko yung under 18 version nun. So, Wino Manly, Stigaw. So, yun yung team namin. Tapos, nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng Team Philippines na under 16. Wow. Doon lumaro si Pinehas. Doon pa siya na-meet. Nakalaro mo si Pinehas. Kalampi ko siya doon. So,
yun yung nakita ko na may potential. So lahat yun, yung family ko lagi sila nanonood, lagi sila sumusuporta noon. So pero yun na, with rugby talaga, hindi mo alam kung ano mangyayari. So nung 18 ako doon nadali yung ACL. So with the injury, tinigil mo na yun. Doon ako tumigil, inisip ko na Hindi siya curable na okay naman, surgery okay naman, pero inisip ko, nag-aaral ako eh. Siyempre, nag-aaral ako, inisip ko yung future ko talaga. Kasi hindi naman guaranteed yung rugby. Yes. At saka, iba, kung mga kalaban mo, habang buhay na sila naglalaro, pinag-aralan ko pa lang yan pagkadating ko dito. Diba? Sabagay. So, pero diba, sabi mo nga, na injured ka, ganyan. Bakit ka naman napunta sa basketball? Basketball, medyo nakakapagod din sa tuhod yan eh. Di ba? Nakakabugbog ng tuhod yan eh. Anong pinagkaiba? Sabi natin, from your injury, ano yung bigat ng basketball kapag kalaro mo yung mga Pilipino, mga ganyan? So sa akin, kasi, syempre, competitive ako. So yun yung hindi ko mapigilan eh. So yung nakaupo lang ako, hindi ako naglalaro, pinapanood ko lahat. Hindi ko mapigilan sa sarili. Gusto kong maglaro. So yung basketball, kaya ako nakabalik kasi inisip ko na may opportunity na pwede mo siyang kontrolin. Yes. At saka hindi siya, kasi sa rugby, kahit anong gawin mo, talagang mababangga ka. Wala kang choice. Sa basketball, pwede mo naman siyang gawing softer. Pero yun nga, with your position sa ilalim. So kailangan may control pa rin. Pero yun kasi nangyari sa akin, nung nadali yung tuhod ko, nung naka-recover ako, doon ako napunta sa Brackenridge na league kasi gusto ko lang makalaro ulit. Pero doon naman, nadali yung Achilles ko naman doon. So yung left side naman yung kasi kumbaga, doon ako nag-lead. So pero yun yung journey na kaya sa akin lang basta nasa court ako, masaya na ako kasi ang hirap ng journey na nakasaklay ka. Wala kang magawa. Kasi ewan kong naalala ko, si Brian nag-message sa akin yan last year, 'di ba? Na gusto niya makilaro, gusto niya social game. So nung nag-social game, kita ko siya ang bilis tumakbo, taas tumalon, nangangatawan, mga ganyan. Sabi ko, solid player. Pero, sinabi niya, nakakwentuhan ko, diba? Sabi niya, yung mga injury niya, nagdalawang isip ako kung isasalit sa SBC na mag-hanap ako ng team. Hanggang siya na nagsabi, hanap po daw siya ng team. Kasi, ayoko naman siya ipilit na mag-SBC tapos pilay pa siya. Pero yun nga, gusto niyang i-try yung SBC and napunta sa Mighty Ducks, napaganda pa. Siya pa yung nag-star player, pati yung tito niya. Silang dalawa. So, anong feeling na mag-basketball kasama tito mo? Napakasaya. So, syempre, kasi malapit lang yung age gap namin, 4 years lang, so parang older brother ko na siya. So, yun yung dating nun. So, sa akin, hindi ko na maisip na mangyayari to. Like, dito pa kami sa Australia, tas, di ba kasi sa Pilipinas sa kami naglalaro noon. So, yung bata ko na nakita mo. Kaya nga. So, yun yung doon grateful talaga ako kasi, syempre, yun nga yung opportunity na makalaro kami dito. So, hindi laging namin magagawa yan. Hindi forever yan. So, yun, sa akin, basta nasa court kami magkasama. Yes. So, kahit manalo matalo, it's still good. Pero syempre, competitive kami. Pero, pag nag-uusap kayo sa court, kunyari, alam mong may ginawa siyang mali, ano sinasabi mo sa kanya? You approach him as a teammate? Tough love kami. Ganon kami. So, ganon din siya sa inyo? Ganon din siya. So, wala kaming personalan. Sigawan kami sa court, okay lang. Hindi naman siguro magsusuntukan sa court. pero walang disrespect naman na ano yun. Ganon din kami for the rest of the team, talagang spill over na siya. So, kahit kami ni Donald, si Donald, na-meet ko lang siya sa work. Pero turns out, family friend pala namin sila. So, yung family namin sa Roma, kaka-close din nila. So, wala kaming personal. Yun yung nakita ko sa team namin na, sige, point out nyo yung mali, walang mapipikon. Pero at the end of the day, yung intention natin is to make each other better, na tulungan lang. So, matanong kita, kasi nung season 3, diba, nasa Division 2 kayo. Tapos di pa kayo nakaabot ng finals. Ano yung nagbago ngayon this season? This season, tingin ko, yung pagpasok ni Donald,
naka-relieve siya sa akin kasi imbis na nasa gitna ako yung anchor ng defense, nakakagalaw ako. Kasi kaya ko namang gumalaw, kaya ko naman everywhere ako. So medyo na free up ako. At saka yung chemistry namin, yung pinaka big difference kasi first season together, wala akong idea kung ano yung ginagawa niya, pero ngayon. So paano nung season 3, kapaan kayo? Kapaan pa rin kami noon. Tapos yung this season talaga na alam na namin yung may better idea na kami. So, syempre push namin, competitive kami. Syempre from the start underdogs na kami. So, yun yung lagi namin iniisip na we're gonna try to prove people wrong. This season nakita ko kung on kayo, grabe. Kung pati Jayhawks, sinalabanan nyo, tinalo nyo yung Boleros, tapos tinalo nyo yung Health Club. Kumbaga, pag on kayo, grabe yung peak. Pero kapag off kayo, grabe yung baba. Yung nangyari doon sa Domes pati sa ano. Ano yung sa tingin mo for the next season, maiwasan yung mga ganun? Sa tingin ko, kailangan lang naming paghiwa-hiwalayin yung yung downfall namin. Kasi parang nagkakasabay-sabay kaming mag-tilt. Tapos ganun din na magkakasabay-sabay kami yung fire. Pero nakita ko sa team namin is, walang isang player na sila lang gumagawa. So, may times na isa lang yung magaling, tapos next game iba naman. So hindi kami yung team na isa lang yung kailangan yung bantayan kasi talagang kahit sino kaya mag-step up eh. Kahit sino kaya mag-step up. So yun yung talagang proud ako sa team namin na kahit sino talaga kaya nila mag-step up. Sa tingin mo, may yes or no lang, may add-ons kayo, key addition this coming season? Season 5? Hindi ko pa na-meet, so. Pero may sabihin ko, yes na lang. Yes. So, sabi mo, may sentro na kayo, si Donald, tapos, sa tingin mo sa this coming season, anong i-improve nyo dapat? Yung, as individual na lang. Yung individually, hindi as a team, individually. Anong dapat yung i-improve? Individually siguro yung communication lang kasi yun doon manggagaling yung consistency kasi kahit iba't iba yung skill level nyo pag may communication talaga na napapakinabangan eh. Kasi kung wala kayong magagawa. So kahit a team full of talented people, wala pa rin. So yung playing the role, yun yung pinakamahalaga and yun yung nakikita ko naman sa amin. So communication kasi kahit let's say kahit 50% lang kaya mo ilagay today, kung na-communicate mo yung ginagawa mo, ang laki ng addition nun. So, makita mo, 'di ba, sa mga team na magagaling. Lagi nag-uusap. Walang time na tahimik. Lagi sa nag-uusap, depensa, opensa. Sino yung leader nyo? Ikaw ba o yung tito mo? yung tito ko medyo tahimik pa siya kung tutusin. So ikaw yung nagpamando ng mga... Ako siguro kasi ako nag-usap sa mga English speakers namin sa mga Tagalog speakers. So ako yung nagbe-bridge. Kasi si coach, medyo nahihirapan din siya. Si assistant coach Jeric, minsan din. So ako siguro yung nagbe-bridge na i-communicate kasi minsan for example kahit sina Tisoy parang let's say hindi nila gustong hindi nila maintindihan Tagalog or hindi nila ma-communicate yung gusto nila, kukuhanin ko sa kanila, ako yung magi-spread. So parang siguro parang bridge na yung role ko doon. So, sa tingin mo itong magkapatid ba sa tingin mo nagje-gel na sa team? Tingin ko yung magkapatid talagang ang laking contribution nila eh. So yung energy nila yun yung mahalaga kasi sa akin okay lang, okay maganda eh, magaling ka, may skill ka, may competitiveness ka, pero kung hindi ka tamad, ang laking bagay. Nakikita mo yun eh, kasi may mga tao dyan na lalaro sila, gusto lang nilang magka-minutes, pero ayaw nilang dumawa, gusto lang nilang makashoot. Tapos meron naman mga yun, let's say sumala, hindi na bumabalik sa defense. So sa akin yung effort talagang yun yung nakikita ko sa team namin. Tumatakbo sila, yung mga guards namin hindi tumitigil tumakbo. Takbo na. So syempre at saka mangyayari nun kung yung three teammates mo tumatakbo, mahihiya kang hindi tumakbo. So yun yung nagke-carry over. So ikaw yung lead by example na ganyan na ano. Ganun na lang. At sinasabi ko naman kasi may subs naman kami. So kung ako kasi hindi ko pine-pace yung sarili ko eh.
Kasi pag nasa court ako, 200% ako, wala akong breaks. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan. So, yun talaga ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi mo kayang mag 5 minutes, edi 200% ka ng 2 minutes, magpahinga ka. Wala namang problema eh. Kapag pagod ka eh. Correct. Wala namang problema yun. So, yun yung mindset ko na tinasabi ko din sa kanila, wag kang mag-hold back. Kasi ganun yun. Kasi inisip siguro nila na, 5 minutes lang ako, 5 minutes naman ako, 10 minutes naman ako dito. Kaya nga. Diba? I-pace ko yung sarili ko sa 10 minutes. Kaya. Pero yung nga, dapat, every minute counts kasi, every second counts. Correct. Dapat, 100%, 200%. So yung sinong player from those 2 seasons, sa tingin mo pinaka-nahirapan ang depensa? Yung sa tingin mo, ang dami namin hindi nakalaban eh. Hindi, yung mga nakalaban mo lang na, yung masasabi mo sa sarili mo, hindi, nahirapan ako dyan. Ang hirap mag-describe kasi lahat ng posisyon binabantayan ko eh. Ito na lang. Yung anong team, lagi kayong hirap? Kasi dati, Niños, season 3, lagi kayong kinakain ng Niños. Pagdating ng season 4, niyari nyo sila. Sa tingin ko sa size kami doon na nahirapan. Kasi wala kami size. Doon kami nahirapan sa size. Same thing sa DOMS. Na-outplay nila yung play namin. Pero yung sa ISO, sa totoo lang, full effort na ako noon. Pero talagang, mas fit sila. Sa tingin mo, dito, paano kayo, Mighty Ducks. Sa tingin mo, with some key adjustments o yung gagawin nyo sa team, maabot nyo yung level ng ISO. Sabi lang, kasi sila yung standard. Yeah, so sa tingin ko, syempre may chemistry sila. They've been playing for who knows how many seasons na. So syempre yun yung hindi mo basta-basta makukuha overnight. Pero sa tingin ko, with the right pieces, at saka yung mindset kasi yung pinakamahalaga eh. So, kung inisip mo na kaya mo, kasi yun yung mindset namin against every team. So kahit anong team, kahit warm up, kahit pre-season, ang mindset namin is we can try and beat them. Pero ang malala nun is yung i-underestimate mo kasi hindi ka prepared. So yun yung mindset namin is we play game every game with our best. Pero hindi lang namin na-underestimate. We just play our game. Any shoutout sa mga nanonood? Shout out to Mighty Ducks. Thanks for signing me for the Max deal. Max deal naman ito. Shout out to everyone who watches and supports Night Shift Bowlers. Shout out to KD and Ate Lorraine and the SBC crew for putting this community together. Kausap ko si Donald kanina. Pinag-usapan namin how important this community is kasi especially now in the world na kahit connected tayo, isolated pa rin yung mga tao. So, napakahalaga talaga ito. And, so, really grateful. Thank you so much din, sa magsali, support, unending support. Salamat. Okay. Thank you so much. Testing episode natin for Night Shift Bowlers After Dark. Mabuhay kayo.